Hey mga brods, may balita nga tayo dito sa SMB. Alam nga natin na nakafocus ngayon ng SMB sa semifinals round against Barangay Nebra San Miguel. Pero ito nga mga kabrods, Gio Halalon. Yes, ito nga yung nasa Northport Batang Pier ngayon na one of the elite point guard ng Magnolia Hotshots dati na intro boys ngayon na gustong kunin naman ngayon ng San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin na maayos din ang pinapakita nito ni Halalon dito sa Northport, pero hindi nga lang siya ganun kababad dahil syempre andyan ba naman sila Evan Neal, Joshua Monzon, at yun nga, ang dami niyang kaagaw sa point guard position. Pero hindi alam din ng Northport na talagang itong si Halalon ay marami rin talagang mayambag neto. Kaya nga sa Magnolia, nakatagal dito ito. Kaso yun lang, nagkaroon ito ng mga issues, bad issues sa kanya mga teammates niya. Kaya ito na i-trade. Pero ito pong si Halalon ay bumibira ngayon ng 8 points per game, 4.4 rebounds per game, and halos 5 assists per game mga kabrods ang stats nito. Kung ibabad mo yan, mas marami pa ang mayambag niya ni Gio Halalon mga kabrods. Kaya dito sa SMB ay gusto rin nila ng mga ganitong elite at pure point guard mga kabrods. Alam din naman natin yung mga point guards dito ng SMB malalakas, pero kailangan din nila ng mga ganitong veterano na hindi lang naman pang puntusan maski rebounds, assist ibibigay nito ni Gio Halalon. Muntika na nga rin ma-trade dito sa Ginebra via 3-team trade dahil gusto nga nilang ipagpares itong si Halalon at Scottie Thompson dahil parehas na parehas ang laruan. Mataas tumalon, mabilis na point guard, very effective na point guard, purong point guard makikita mo, magandang court vision, and kayang imando ang play. Yan nga ang gusto rin ng SMB dito kay Gio Halalon. Para nga, syempre mga brods, matulungan ito pong sina CJ Perez, lalong-lalo na sa point guard position. So, pwede. Ito pong si Gio Halalon. Kung mahugot man nila ngayong semis, syempre mga kabrods, sarado na kasi ang trade deadline. So, hindi rin naman si Gio Halalon ang pwede nila makakuha next season. Ito rin si Ian Sanggalang. Yes, mga brods, ito naman kay Ian, pwede na to via 3-team trade. Yung kay Halalon kasi Northport na yun, pwede na nilang kunin yun dahil farm team yun. Pero itong kay Ian Sanggalang, 3-team trade ito gagawin mga kabrods. Ito pong big man kasi na ito, syempre sawa na rin ito pong si Ian na palagi na lang intro ng intro ito pong Magnolia. Katulad ngayon, di ba? Number 3 sila tapos na-defeat sila ng number 6 via twice to beat advantage pa yan. Naging twice to beat pa nga. Kaya ito pong si Ian Sanggalang, imbis na magstay ng matagal dito sa Magnolia na hindi naman din nakakausad maski semis to finals round, mga kabrods, ay magpapatrade na lang din ito dahil matagal-tagal na ring veterano itong si Ian Sanggalang. Matagal-tagal na rin hindi nakakatikim ng kampeonato. Katunayan nga, nag-average ito ngayon ng halos 14 points per game with 6 rebounds per game and 1.5 assists per game. So malaking tulong si Sanggalang sa Magnolia. Kaya nga, di ba, elimination pa lang, talagang umuusod ng Magnolia. Nasa top 3 sila ng standings dahil dito kay Ian Sanggalang. Gandang footwork sa ilalim, physical na rin kung maglaro, kumbaga parang Junmar Fajardo na rin ito. Veterano na, magandang footwork, kumbaga ito na yung pinakatutulong kay Junmar Fajardo mga kabrods sa SMB. So imbes na magtagal si Ian sa Magnolia, why not makipag-sanibersya siya dito sa San Miguel Beermen na pwede siyang magkaroon ng kampyonato dito mga brods. Dito kasi sa PBA, kapag marami ka ng pera, ay hindi na sahod ang gusto mong kukunin. Kumbaga championship na yan mga kabrods, lalo na pag veterano ka na. Katulad ni Ian Sanggalang na isa sa mga bumubuhat sa hotshots. Pero wala rin naman masyadong katulong rin sa ilalim ito pong si Sanggalang. Tapos trinade pa nila kanilang The Beast, Calvin Abueva. So wala na yung kanyang kabayan na si Calvin Abueva. Kaya gusto na rin umalis ni Sanggalang sa Magnolia. Kaya sa tingin nyo mga brods, Gio Halalon plus Ian Sanggalang, kung di man mahugot ngayon next season, sa tingin nyo ba mas lalakas ba ang Beermen sa dalawang ito? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Ito nga, Mikey Williams, isa nga ito sa mga pinoproblema ngayon ng Converge Fiber Exchange. Alam ko, nabalita na rin natin ito mga kabrods. Pero sa ngayon, focus rin kasi ang Ginebra ngayon sa kanilang semifinals round against SMB. Pero hindi rin naman makakalimutan ng Barangay Nebra na ito pong si Mikey Williams ay pwede nila palang kunin.
Mga kabrods, yes, talagang ito yung isa sa mga fino-focus rin ngayon ng Ginebra bukod sa semis, bakbakan nila ng San Miguel Beermen. Dahil ito pong si Michael Williams ay galit nga dito. Ang Converge Fiber Extras mga kabrods, biruin nyo ba naman, almost 1M na rin ang offer ng Converge kay Michael Williams, pero umihirit pa ito ng 1.5M. So talagang masasakit ang ulo mo dito kay Michael Williams. Imbis na papirmahan ito ng Converge, kumbaga ito ay ginigipit na naman, hindi na naman nila tinutuloy ang negotiation. Kaya nga ang Ginebra ay parang gusto nilang kunin at kagatin yung 1.5M ni Mikey Williams mga kabrods. Alam natin na pwede rin nilang hugutin, kaso tapos na rin ang trade deadline, makatulong sana ito sa semis nila against SMB. Pero ito pong si Mikey Williams mga kabrods, once kasi nakinuha mo ito, parang meron ka ng import. Kumbaga scoring machine na kasi ito pong si Mikey Williams, at may napatunayan na rin, 2 kampyonatong napatunayan na ito, tapos 2 finals MVP pa siya dyan. Kahit walang RHJ nung Philippine Cup, napatunayan niya, napakampiyon niya yung TNT Tropang Giga that time. Kaya nga malakas ito mong si Mikey Williams. May attitude lang mga kabrods, kaya pinag-iisipan ng Ginebra kung worth it bang bigyan ng 1.5M kung may attitude naman yung player na iyon. Kaya nga dito sa Converge, iaabangan ito ng Ginebra mga kabrods. Dahil kung tutuusin, pwede naman malakas naman si Mikey Williams. Kaya pagmimitingan pa nila ito. Tapos isa pa mga kabrods, ito pong si Angelo Kwame. Ito naman yung 6'11" na 3-time UAAP champion at UAAP Finals MVP sa Ateneo noong taong 2022. Pero ngayon, puro import na yung mga ginagawa at trabaho ngayon. Ito po ni Angelo Kwame. Pero ito naman yung gustong kunin ng Ginebra once na maaprubahan na pwede ito maging local mga kabrods. Kasi pag naging local ito pong si Angelo Kwame, hindi mo na ito pwedeng maging import mga kabrods. Pinoprocess pa lang ito. Pwede mo na ito maging local player. Yes, magpapadrop ito sa PBA Rookie Draft 2025. Tapos mag-aagawan yung mga teams dyan. So ito pong Barangay Ginebra San Miguel, gusto nga nilang hugutin or i-rush ito pong si Angelo Kwame, at inaabangan kung magiging local ba ito sa Pinas mga kabrods. Dahil nga sabi nila too late na daw dahil naturalize ito. Kahit naturalize ito mga kabrods, hindi ka pa rin pwede maging local pagdating sa PBA. Pero syempre on process pa rin yung papeles na iyon. Kung ito naman yung makuha ng Ginebra as a local na mga kabrods, ang laking tulong nito, 6'11", yes. Ito pong si Angelo Kwame, kaya napakalaking tulong nito sa Barangay Ginebra San Miguel mga kabrods. Isipin nyo na lang yung semifinals round kung nandyan si Kwame against Fajardo, di mas mahihirapan na ang SMB nito manalo, di ba? Kaya nga gusto itong antabayanan ng Ginebra dahil paldo talaga at jackpot sila dito kay Angelo Kwame mga kabrods. Napatunayan na yan ni Kwame, mapa Ateneo, mapa Gilas Pilipinas, at isa rin siya sa mga kapalitan ni Justin Brownlee sa naturalized import natin sa Gilas Pilipinas. Kaya alam na ni Coach Tim Cone paano gamitin ito pong si Angelo Kwame, dahil sa mga pagilas pamanyan, talagang nakakatrabaho na ni Coach Tim Cone ito at ni Justin Brownlee. Ito pong si Kwame at yung mga ibang Ginebra players dyan. Kaya sa tingin nyo mga brods, Mikey Williams plus Angelo Kwame sa next season ng Ginebra. Dahil nga mga brods, hindi na rin bumabata si Justin Brownlee. If ever mang hindi maaprobahan si Kwame as a local, ito na yung magiging import ng Ginebra in the long run, kapalit ni JB na medyo nagkakaedad na. 27 years old lang si Kwame. Kaya komento mo lang ang opinion mo dito mga brods ha. Williams plus Angelo Kwame, ito na ba yung magbabago sa pwersa ng Barangay Ginebra San Miguel? Salamat po sa panonood mga brods. This is Kings Basketball. Yun lang. I'm out.